Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang espesyalidad ay ang pag-aalaga sa ating mga senior citizen. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, nakita ko po kung paano ang maliliit na pagbabago sa ating pamumuhay ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating kalusugan at kalidad ng buhay. Kung kayo po ay nasa edad 60, pataas ang mensaheng ito ay maaaring ang pinakamahalagang mapapanood o mababasa ninyo ngayong taon. Mayroong ilang mga partikular na gulay na sa unang tingin ay mukhang masustansya at malusog, ngunit sa katotohanan ay maaaring maging mapanganib. Ito ay dahil sa kanilang kakayahang humadlang sa inyong immune system, pabilisin ang proseso ng pagtanda ng inyong utak at magdulot ng pinsala sa mga kalamnan ng inyong mga binti. Dahil dito, maaari kayong maging mas madaling matumba o madulas na siyang pangunahing sanhi ng mga nakamamatay na aksidente sa mga nakatatanda. Tama po ang inyong narinig. Posible na ang ilang mga gulay na madalas ninyong kinakain ay unti-unting nag-aalis ng inyong kakayahang kumilos ng malaya nang hindi ninyo namamalayan. Hindi po ito pananakot lamang. Ang mga impormasyong ito ay suportado ng siyentipikong ebidensya, kabilang ang malawakang pag-aaral na inilathala sa prestihiyosong Journal of Gerontology. Ayon sa mga natuklasan sa isang pag-aaral na kinasasangkutan ng libu-libong mga nakatatanda, mayroong mga nakakagulat na koneksyon sa pagitan ng ilang partikular na gulay at sa biglaang pagbaba ng pisikal na kakayahan, kalusugan ng mga ugat at paghina ng memorya. Ang nakakalungkot, marami sa atin ang walang kamalay-malay. Marami ang regular na kumakain ng mga inaakalang masustansyang gulay na ito, ngunit hindi alam na maaari pala itong magtaguyod ng pamamaga sa katawan, makapinsala sa mga daluyan ng dugo sa binti at gawing mas mahirap ang simpleng paglalakad. Hindi po ninyo ito kasalanan. Bihira pong mapag-usapan o lumabas sa mga balita ang mga ganitong nakatagong panganib. Sa artikulong ito, ipapaliwanag ako po ang 3 gulay na dapat ninyong regular na kainin upang mapabuti ang linaw ng isip, palakasin ang immune system at panatilihing matatag at malakas ang inyong mga binti. At ibubunyag ko rin ang 3 gulay na dapat ninyong iwasan kung nais ninyong manatiling aktibo, malaya at matalas ang isipan sa inyong mga ginintuang taon. Manatili po kayong nakatutok dahil malapit ko nang ibunyag ang isang kilalang gulay na inaakala ng marami na masustansya, ngunit maaaring lihim na nakakasama sa kalusugan ng inyong mga binti. Kung kayo po ay nag-aalala para sa inyong kalusugan at sa inyong hinaharap, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hinding-hindi ninyo malalampasan ang mga payong pangkalusugan na suportado ng agham. Malaki po ang pasasalamat ko sa inyong mga komento. Sabihin ninyo sa amin sa comment section kung meron kayong partikular na nais matutunan ngayon. Mahalaga po ang inyong opinyon. Ibahagi rin ninyo kung taga saan kayo nanonood o nagbabasa. Narito ang 3 gulay na pinakamainam na kainin ng mga senior citizen. Ang 3 gulay na dapat ninyong kainin. 1. Karot, ang hindi pinapansing tagapagtanggol ng inyong kalayaan. Magsimula tayo sa karot, isa sa mga gulay sa inyong kusina
na madalas ay hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ang matingkad na kulay kahel na ugat na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit nag-aalok ito ng napakalaking benepisyo para sa mga taong higit sa 10 taong gulang. Ang mga ito ay hindi lamang basta malutong na pampagana. Sila po ay tahimik na tagapagtanggol ng inyong autonomiya, ng inyong kakayahang kumilos, at ng mga kagalakan sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagkain ng karot ay paraan upang mapabuti ang inyong kalusugan at pahabain ang buhay na puno ng sigla. Ang mga ito ay higit pa sa simpleng pampalusog. Pinoprotektahan nila ang inyong kalayaan sa pagkilos, ang kakayahang makasama ang mga mahal sa buhay, at ang kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang takot o limitasyon. Una sa lahat, ang pagkain ng karot ay makabuluhang nagpapabuti sa paningin. Mayroon itong mataas na konsentrasyon ng beta-carotene na ginagawang vitamin A ng inyong katawan, isang bitamina na napakahalaga para sa kalusugan ng inyong mga mata. Ang pagpapabuti ng inyong paningin ay isang mahusay na paraan upang mapalakas ang inyong tiwala sa sarili. Kapag malinaw ang inyong mga mata, maiiwasan ninyo ang mga pagkahulog na maaaring magbago ng inyong buhay. Magagawa ninyong hangaan ang ngiti ng inyong apo magmaneho papunta sa palengke at maglakbay sa mga lugar na hindi ninyo pamilyar ng walang pangamba. Ipinakita sa maraming pag-aaral na ang mga diet na mayaman sa beta-carotene ay maaaring magpabagal sa pagsisimula ng age-related macular degeneration AMD na siyang pinakakaraniwang sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga taong may edad 60 pataas. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong mga mata, pinapanatili ninyo ang kontrol sa inyong buhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Ngunit mayroon pang mas malalim na benepisyo ang karot. Lihim nitong pinoprotektahan ang mga nerbiyos at daluyan ng dugo, partikular na sa mga binti at paa. Ang mga antioxidant sa karot ay nagsisilbing kalasag sa mga ito. Ang resulta, mas mabilis at mas malinaw na komunikasyon mula sa utak patungo sa katawan. Kailangan ninyo ng matatag na hakbang at mas matagal na kakayahang tumayo para sa balanse at koordinasyon. Ang lakas kung walang kasamang maayos na koordinasyon ay nagreresulta sa mga aksidente. Tinitiyak ng pagkain ng karot na ang komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at katawan at ang inyong mga pisikal na kilos ay mananatiling magkasabay. 2. Broccoli, ang pundasyon ng lakas at linaw ng isip. Ngayon, pag-usapan natin ang broccoli. Maaaring para sa iba ay simple o nakakasawang gulay ito, ngunit isa ito sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang inyong lakas, katatagan at talas ng isip hanggang sa edad 60 at higit pa. Ang berdeng gulay na ito ay tahimik na nagpoprotekta sa mga pisikal at mental na sistema na nagbibigay daan sa inyong kumilos at mag-isip ng maayos sa araw-araw. Para sa mga taong lampas sa edad na 60 na, ang natural na depensa ng katawan ay maaaring humihina. Ang broccoli ay kapaki-pakinabang sa inyong mga daluyan ng dugo-utak, kasukasuan at iba pang bahagi ng katawan kung saan mahalaga ang lakas. Ang nagpapabukod-tangi sa broccoli ay ang taglay nitong compound na tinatawag na sulforaphane. Ang sustansyang ito
ay nagpoprotekta sa mga selula ng katawan laban sa pamamaga o inflammation. Ang patuloy na pamamaga ay hindi lamang isang masakit na kondisyon. Ito ay isang tahimik at dahan-dahang sumisira sa inyong memorya, mga buto-puso, at maging sa lakas ng inyong pagkakahawak. Ang sulforaphane ay may kakayahang labanan ang pinsala bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong maipon. Pinapagana nito ang mga sistema ng detoxification ng katawan at pinapalakas ang mga depensa ng selula. Bukod sa sulforaphane, ang broccoli ay isang mapagkukunan ng mga kritikal na elemento na kailangan ng inyong katawan araw-araw. Ang vitamin K, calcium, at mga antioxidant ay mahalaga para sa kalusugan ng inyong mga buto at mga ugat, arteries. Ang resulta nito ay mas matibay na mga buto, mas kaunting mga bali at mga ugat na malinis at nababanat. Sa mga sitwasyon kung saan malakas ang inyong mga buto at maganda ang daloy ng inyong dugo, makakaranas kayo ng mas kaunting sakit at mas malaking kalayaan sa pagkilos. Tandaan natin ang mga benepisyo na naidudulot nito sa inyong mga binti at paa. Ang broccoli ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan na siya namang nakakaapekto sa katatagan ng pagtayo at paglalakad. May kakayahan din itong bawasan ang mga hamon sa daloy ng dugo, lalo na para sa mga taong may diabetes o hypertension. Ang pinabuting sirkulasyon ay nagpapaginhawa sa mga pulikat, sa binti, pamamaga, edema, at pagkapagod na tumatagal sa buong araw. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala na hindi pinapansin ng marami: ang paraan ng paghahanda ng broccoli. Maaaring mas madaling ihagis ito sa kumukulong tubig, ngunit ang paggawa nito ay maaaring mag-alis ng karamihan sa mga makapangyarihang compound na taglay nito. Paano na ang sulforaphane? Wala na. Ang mga antioxidant nabawasan na. Kakaunti na lamang ang natitira sa powerhouse na ito na puno ng sustansya. Subukan ninyo ang bahagyang pag-steam. Ilang minuto lamang ang kailangan upang lumambot ang broccoli para mas madali itong matunaw sa tiyan habang pinapanatili pa rin ang mga benepisyo nito. Sa ganitong paraan, napapanatili ang sulforaphane at napapalaka ang mga epekto nito sa pinakamataas na potensyal. Ang steamed broccoli ay napakasarap. Kapag inihahanda ninyo ang broccoli sa ganitong paraan, binibigyan ninyo ng tulong ang inyong katawan gamit ang praktikal na nutrisyon. Ito ay isang simple ngunit masustansyang aktibidad. Ang isang tasa ng steamed broccoli ay sumisimbolo sa mga katangian ng lakas at kalayaan, pati na rin sa pagbibigay sa inyong sarili sa hinaharap ng isang bagay na simple ngunit makabuluhan. Para sa inyo na nanonood pa rin at nag-e-enjoy sa pelikulang ito, mangyaring iwanan ang unang komento sa ibaba. Ipinapakita nito na interesado kayo at handa para sa higit pa. 3. Spinach espinaca, ang tagapagtanggol ng talas ng isip at katatagan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang berdeng gulay na kapaki-pakinabang sa kalusugan ng puso, memorya, at lakas ng kalamnan. Mahalaga na magkaroon ng spinach o espinaca sa inyong kusina dahil aktibo itong tumutulong sa inyong katawan na mapanatili ang talino, katatagan, at lakas pagkatapos ng edad 60.
Sa kabila ng katotohanan na ito ay mukhang isang simpleng madahong gulay, ito ay isang tahimik na powerhouse na nagbibigay ng enerhiya, kalinawan at paggalaw. Ito ay mahalaga para sa sinumang nagnanais na tumanda ng may dignidad. Isa sa mga dahilan kung bakit namumukod tangi ang espinaka ay ang taglay nitong natural na nitrates. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng pagiging flexible ng mga daluyan ng dugo na siya namang nagpapataas ng dami ng dugo na dumadaloy sa inyong mga kalamnan at utak. Sa bawat pagdaan ng dekada, bumabagal ang sirkulasyon, nagiging hindi gaanong sensitibo ang mga reflex at nagiging mas mahirap mag-isip ng malinaw o manatiling nakatayo ng matatag. Binabaligtad ng espinaka ang prosesong iyon. Ang regular na pagkonsumo ng espinaka ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga bitamina na kailangan nito upang mapanatili ang pagiging alerto at aktibo. Binubuksan nito ang mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa oxygen na dumaloy sa mga ito. Bukod pa rito, nagbibigay ito ng suporta sa inyong mga binti at paa, pinapataas ang pagiging sensitibo ng inyong mga galaw at ginagawang mas ligtas ang paglalakad sa isang silid. Ang suportang ito ay hindi lumilitaw sa isang gabi lamang, ngunit ito ay naiipon hanggang sa maging isang makabuluhang halaga sa paglipas ng panahon. Pinapahusay din ng espinaka ang paggana ng utak. Ang mga benepisyo sa pag-iisip ng lutein at folate ay pinahuhusay ng mataas na nilalaman nito. Ang memorya, bilis ng pag-iisip at pagbaba ng cognitive function ay pinapabuti lahat sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa lutein. Hindi lamang ito haka-haka. Ito ay batay sa mga pag-aaral. Ang lutein na matatagpuan sa tissue ng utak ay nagtataguyod ng mabilis at matalas na pag-iisip. Ang pagkawala ng talas ng paningin ay may mga epekto na higit pa sa inyong paningin lamang. Sa mga sitwasyon kung saan ang inyong mga mata ay nangangailangan ng patuloy na tulong, maaaring protektahan sila ng espinaka. Ang macular degeneration ay isang kondisyon na lumalala sa pagtanda at nagbabanta sa kalayaan. Ang espinaka ay naglalaman ng lutein at zeaxanthin na parehong nag-aalok ng proteksyon. Ang makula na responsable sa pagbibigay ng detalyadong paningin ay sinusuportahan ng mga sustansyang ito. Kapag sinusuportahan ninyo ang inyong makula, pinoprotektahan ninyo ang inyong kakayahang magbasa, magmaneho, makilala ang mga mukha at maglakbay sa isang masikip na kapaligiran ng walang pag-aalinlangan. Ang malinaw na paningin ay nagbibigay din ng tiwala sa sarili at isang koneksyon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang paraan ng pagluluto ng espinaka ay nakakaapekto sa kung ano ang nasisipsip ng inyong katawan. Ang mga sustansya ay napapanatili at ang panunaw ay ginagawang mas madali kapag ang pagkain ay bahagyang ginigisa na may kaunting langis ng oliba. Ang pagdaragdag ng sariwang espinaka sa mga smoothie ay hindi nangangailangan ng maraming paghahanda. Siguraduhin lamang na huwag sobrahan sa pagluluto ang pagkain. Ang mataas na init ay sumisira sa mga sustansya na pumipigil sa inyo na makuha ang mga benepisyo ng mga ito. Ang espinaka
ay kapaki-pakinabang sa maraming paraan, kabilang ang enerhiya, kalinawan ng isip, kakayahang kumilos, at ngayon paningin. Ang napakaliit na pagpipiliang ito ay higit pa sa isang gulay. Pinapabuti nito ang inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagkonsumo ng espinaka ay tumutulong na mapanatili ang talas-balanse at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ito ay dahil ito ay isang tunay na tagapagtanggol ng sigla. Ang tatlong gulay na dapat ninyong iwasan o limitahan. Sa kabilang banda, hindi lahat ng gulay ay karapat-dapat sa ganitong papuri. Mayroong ibang mga bagay na maaaring lihim na humahadlang sa inyo. Sa lalong madaling panahon, ibubunyag natin ang mga gulay na pumipigil sa inyong maglakbay ng malaya. 1. Puting patatas, ang komportableng panganib. Pag-usapan natin ang mga bagay na pamilyar, hindi ba? Maaari ninyo itong ihain na dinurog sa mga handaan, malutong sa ibabaw ng mga burger, o baked at puno ng palaman para sa tanghalian ng linggo kasama ang inyong pamilya. Maraming tao ang nasisiyahan sa pagkain ng puting patatas sa isang magandang dahilan. Sila ay mainit at nakakaginhawa sa pakiramdam. Bahagi sila ng mga pagtitipon ng pamilya, mga alaala mula sa pagkabata at mga dekada ng mga ritual sa oras ng pagkain. Ngunit kapag kayo ay higit sa 10 taong gulang, na ang ginhawang nararanasan ninyo ay maaaring lihim na nakakasama sa inyong lakas, balanse, at pangmatagalang kalusugan. Hindi ang kanilang lasa ang nagdudulot ng banta. Ito ay kung paano sila kumikilos sa loob ng inyong katawan. Ang puting patatas ay madaling natutunaw at nagiging simpleng asukal na nag-aambag sa isang biglaang pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Sa panahong iyon, maaari lamang kayong makaranas ng panandaliang pag-agos ng enerhiya o isang pakiramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, sa ilalim ng ibabaw na iyon, isang mas seryosong sitwasyon ang nagaganap. Ang paulit-ulit na pagtaas ng antas ng asukal sa dugo ay maaaring humantong sa pamamaga ng mga daluyan ng dugo. Kapag mayroong pamamaga, unti-unti nitong sinisira ang mga daanan na ginagamit ng inyong utak, puso, binti, at paa upang makakuha ng oxygen at sustansya. Pagkatapos ng 40 taon, ang pinsalang ganyan ay mas matindi. Ang pagkain ng puting patatas ay maaaring magpalala sa sirkulasyon na dati ng marupok. Sa mga sitwasyon kung saan ginagamit ninyo ang inyong lakas, tulad ng kapag tumatayo mula sa isang upuan o umaakyat sa hagdanan, ang nabawasang daloy ng dugo sa inyong mga binti at paa ay nagpapabagal sa paggaling, nagpapapurol sa pakiramdam at sumisipsip ng inyong lakas. Ang puting patatas ay may mataas na glycemic index. Sa makatuwid, nagdudulot sila ng paninigas ng mga ugat at mabilis silang natutunaw. Ang arteriosclerosis o pagtigas ng ugat ay nagpapahirap sa inyong puso na mag-pump ng dugo sa mga ugat na makitid at hindi nababanat. Maaari itong magresulta sa mga sintomas tulad ng pamamanhid, malamig na paa, pulikat sa binti, at mga problema sa paggalaw, na lahat ay maaaring magpababa ng inyong tiwala sa kakayahang makilahok sa pang-araw-araw na gawain. Paano kung may maliit na pagkadulas sa kusina o pagkahulog mula sa isang upuan? Ang inyong mga binti ay humihina o ang inyong mga paa
ay nawawalan ng kakayahang maramdaman ang sahig kapag nawalan kayo ng balanse. Ang mga panahong ito ay maaaring maging napakahirap. Ang puting patatas ay nagpapakita ng isang komportableng aspeto. Gayunpaman, lihim nilang pinapataas ang mga panganib na naroroon. Ang lakas ng kalamnan ay nababawasan, ang mga reflex ay nagiging manhid, at ang panganib ng pagkahulog na isang malaking pinsala pagkatapos ng edad 60 ay tumataas kapag mayroong pamamaga at mahinang sirkulasyon. Hindi lamang maaaring magdulot ng discomfort ang mga pinsala, maaari rin silang mag-trigger ng mas malubhang komplikasyon. Ang pagkawala ng kalayaan, oras na malayo sa mga mahal sa buhay, at stress sa parehong pisikal at emosyonal na antas ay maaaring resulta nito. Hindi lamang ang patatas ang problema. Ang mga sintomas ay pinalalala ng karaniwang paraan ng paghahanda na kinabibilangan ng pagdaragdag ng mantikilya, heavy cream keso, o asin sa karamihan ng mga recipe ng patatas. Ang pagkonsumo ng baked potato na may sour cream o creamy mashed potatoes sa oras ng hapunan ay may potensyal na magpataas ng presyon ng dugo, tibok ng puso, at antas ng asukal sa dugo. Ang mga kombinasyong ito ay kumikilos laban sa mga gamot na inyong iniinom at nagpapabagal sa pag-unlad ng inyong kalusugan. Sa usaping nutrisyon, ang puting patatas ay hindi gaanong mayaman. Ang kanilang maputlang anyo ay nagpapahiwatig ng isang problema. May mga kakulangan sila sa mga antioxidant, bitamina, at iba pang sustansya na nagpoprotekta sa katawan. Ang mga benepisyo ng mga gulay na may malalim na kulay tulad ng kamote at karot ay mas malaki. Mayroong mataas na konsentrasyon ng mga antioxidant sa mga kulay kahel na gulay na ito na tumutulong na labanan ang oxidative stress at maiwasan ang pagtanda ng mga selula. Kung babawasan ninyo ang paggamit ng puting patatas, hindi ninyo kailangang isuko ang inyong mga paboritong patatas. Palitan lamang sila ng mga mas angkop. Maaari pa rin kayong masiyahan sa isang pagkain na mainit kaaya-aya at kapaki-pakinabang sa inyong katawan. 2. Talong eggplant. Ang tahimik na sanhi ng paninigas at sakit, ang matingkad na kulay lilang gulay na meron kayo sa inyong refrigerator ay maaaring mukhang malusog dahil ito ay sariwa mababa sa calories at mataas sa fiber. Ngunit kung kayo ay higit sa 100 taong gulang, ang talong ay maaaring makasama sa inyo. Ang solanine na ginagawa ng talong ay isang mapanganib na tahimik at mabagal na proseso. Ang partikular na kemikal na ito ay ginagamit ng mga halaman bilang isang natural na mekanismo ng depensa. Kapag pumasok na ito sa inyong katawan, may potensyal itong magdulot ng mababang antas ng pamamaga, lalo na sa mga bahagi ng inyong katawan na madaling mapagod at masira tulad ng inyong mga kasukasuan, kalamnan, at nerbiyos. Posible na ang solanine ang sanhi ng paninigas ng tuhod sa umaga o ng mabagal na pagluluwag ng kamay. Ang mga pasyenteng dumaranas ng arthritis, pamamaga ng mga nerbiyos at paninigas ng kalamnan ay nasa panganib. Maaari kayong makaranas ng paninikip at pamamaga sa inyong mga binti. Sinuportahan kayo ng inyong mga binti. Ang pamamaga sa ibabang bahagi ng katawan
ay humahadlang sa daloy ng dugo at nagpapahirap sa koordinasyon ng mga paggalaw. Mayroon kayong hindi mapakaling pakiramdam. Kinakailangan na ngayon ng karagdagang pagsisikap kapag umaakyat sa hagdan, bumababa sa bangketa, at naglalakad sa isang silid. Maaaring mayroon kayong mga pag-aalinlangan. Maaari kayong matumba. Ang pagkain ng talong sa bihirang pagkakataon ay maaaring hindi agad magdulot ng anumang sintomas. Ngunit ang tuloy-tuloy na paggamit nito sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa pagbawas ng kakayahang kumilos. Hindi ito isang partikular na makabuluhang okasyon, kundi dose-dosenang mas maliliit na sandali na unti-unting sumisira sa inyong kumpiyansa na maglakad ng malaya. Ang katotohanan na ang inyong mga binti ay hindi tumutugon tulad ng dati ay parehong hindi kasiyasya at personal. Hindi lamang paggalaw ang nawawala sa inyo, nawawala ang inyong kakayahang maging spontaneous. Binitawan ninyo ang mga bagay na dati ninyong gustong gawin. Sa kabila ng katotohanan na gusto ninyong sumandal, umurong kayo. Ang isang unti-unting paglayo ay maaaring magresulta sa isang taong nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang resulta ay pag-iisa. Mayroong isang madarama na pakiramdam na ang buhay ay unti-unting lumiliit sa paligid ninyo. Ang mga problema ay hindi nangangailangan ng paggamit ng hilaw na talong. Maaari itong i-roast, iihaw o igisa. Ang problema ay nananatili pa rin. Ang regular na pagkonsumo ng solanine ay nagpapanatili sa aktibidad nito. Kung mas pagod at sira na ang inyong mga kasukasuan at nerbiyos, mas kaunti ang espasyo para sa mga sangkap na nagdudulot ng pamamaga na pumasok sa inyong katawan. Mayroon kayong mas paborableng mga oportunidad. Huwag pansinin ang talong. Mahalagang maging mulat sa kung ano ang dapat iwasan. Ang panganib ay totoo, lalo na kung kayo ay higit sa 10 taong gulang. Gayunpaman, mayroong mga kumakain ng talong at nakakaramdam ng magandang pakiramdam pagkatapos. Ang tolerance ng katawan ay nagbabago. Ang inakala ninyong ligtas na gulay noong kayo ay nasa 30s pa lamang ay maaaring ngayon ay nakakasira na sa inyong mga kasukasuan sa bawat kagat. Sa paglipas ng mga buwan at taon, kahit na ang isang banayad na reaksyon ay maaaring maging mas malala. Ang hindi matatag na balanse, mas mabagal na paglalakad, at patuloy na sakit ay lahat ng mga sintomas. 3. Luntiang bell pepper ang nakalilinlang na sariwang gulay. Ngayon, tungkol sa pangatlong gulay, dapat ninyong pag-isipang muli ang inyong desisyon kung nais ninyong mapanatili ang inyong lakas, katatagan at kalayaan. Ang mga luntiang bell pepper o siling pari ay madaling makuha. Ang kanilang hitsura na malutong makulay at sariwa ay nagtatago ng isang mas malalim na kahulugan. May posibilidad na hindi ninyo alam ang katotohanan na ang gulay na ito ay nakakasama sa inyong mga nerbiyos, sirkulasyon at paggalaw sa panahong ito ng buhay. Ang mga pagkain ay nagkakaroon ng mas malaking kahalagahan. Kayo ay pinalalakas o pinahihina sa bawat kagat. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga epekto ay hindi agad nangyayari. Sa kabila ng katotohanan na maaaring hindi ninyo ito mapansin pagkatapos ng isang solong pagkain,
maraming pagkain ang maaaring unti-unting makasira sa inyong kalusugan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang luntiang bell pepper. Ang pagkaing ito ay sariwa masustansya at mababa sa calories. Gayunpaman, hindi pinapansin ng karamihan ang isang bagay. Hindi lamang sila mga nightshade, ngunit naglalaman din sila ng mga lectin tulad ng talong. Ang mga lectin ay mga natural na protina na matatagpuan sa mga halaman. Ginagamit ito ng mga halaman bilang mekanismo ng depensa, ngunit maaari silang magdulot ng kaguluhan sa inyong katawan. Ang pagkakabit ng mga protina na ito sa lining ng inyong digestive tract ay nagdudulot ng mga pagkagambala sa panunaw at pumipigil sa pagsipsip ng mga sustansya. Sa paglipas ng panahon, ang inyong digestive system ay magiging hindi gaanong mahusay. Ito ay humihinto. Ang immune system ay nagiging mas sensitibo. Ang inyong katawan ay magsisikap na ipagtanggol ang sarili laban sa mga lectin na pumapasok sa pamamagitan ng luntiang bell pepper. Ang mga kasukasuan, daluyan ng dugo at nerbiyos ay lahat apektado ng talamak na pamamaga na matatagpuan sa mababang antas. Posible na magising kayo na may matigas na bukong-bukong, nangingitim na mga daliri sa paa at bahagyang pag-uga kung mabilis kayong tumayo. Ngunit hindi kayo makakaranas ng anumang malubhang discomfort. Ang mga unang senyales ay karaniwang hindi pinapansin sa kabila ng katotohanan na nagsisilbi silang mga babala. Ang pamamaga ay kumakalat. Nagdudulot ito ng panghihina sa ibabang bahagi ng katawan. Pinipigilan nito ang pagdaloy ng dugo sa mga binti at paa at kinokompromiso nito ang balanse. Ang pagbaba ng lakas ng kalamnan, paghina ng sensory stimulation, at ang ideya ng paglalakad sa isang silid ay lahat ng mga sintomas ng kondisyong ito. Kapag masama ang balanse ng isang tao bilang resulta ng unti-unti at talamak na pagkabulok na dulot ng mga hindi kanais-nais na pagkain, mapanganib ang mga pagkahulog. Ang katahimikan ng luntiang bell pepper ang problema. Wala silang ipinapakitang senyales ng panganib. Ginagamit sila sa mga salad stir-fry at mga diet na malusog. Sa karamihan ng pagkakataon, isinasama sila para sa kulay o lutong, sa pag-aakalang sila ay matalino. Ngunit para sa maraming tao, lalo na sa mga higit sa 80 taong gulang, ang pagpipiliang ito ay maaaring maging kontraproduktibo. Posible na ang luntiang bell pepper ay makakasama sa inyong kalusugan sa halip na maging kapaki-pakinabang. Sa pangkalahatan, sumasang-ayon ang marami na ang luntiang sili ay mas malusog. Bilang resulta, marami pang iba ang pumipili sa kanila. Mas madali silang makuha, mas mura at ginagamit sa mas maraming recipe. Sila ay kaakit-akit, ngunit hindi sila nagbibigay ng proteksyon. Gayunpaman, kumpara sa pula, kahel at dilaw na bell pepper, ang luntiang sili ay kulang sa mga antioxidant. Nakakakuha pa rin kayo ng mga molekulang nagdudulot ng pamamaga, mas mahinang depensa ng selula, mas mataas na pamamaga, at mas mababang balik sa puhunan ROI. Sa kabila ng katotohanan na nakakakuha kayo ng mas kaunting sustansya, ang layunin ng inyong katawan ay makamit ang kapayapaan. Bakit magsisikap ng husto kung hindi naman gaanong masustansya ang pagkain? Maaaring isipin nila na dahil niluluto ko ang aking mga sili,
ito ay katanggap-tanggap. Sa pamamagitan ng pagluluto, maaaring mabawasan ang mga lectin, ngunit hindi sila maaaring ganap na maalis. Kung dumaranas kayo ng arthritis, mga problema sa bituka o kalusugan ng puso, maaaring palalain ng luntiang bell pepper ang inyong kondisyon. Kung nasa ganoong sitwasyon kayo, mas matalino at ligtas na alisin sila sa inyong dieta. May mga pagpipilian na mas nakahihigit. Ang mga gulay ay isang mapagkukunan ng enerhiya na nagpoprotekta sa mga tissue at nagpapalakas ng immune system nang hindi nagdudulot ng anumang sakit. Laging tandaan kung ano ang dapat isama at kung ano ang dapat iwanan. Ang pagpili ng isang superfood ay isa sa mas makabuluhang desisyon na maaaring gawin ng isang tao. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga gulay na nakakapanghina sa inyong katawan, maiiwasan ninyo ang isang sangkap na nagdudulot ng pagkagambala. Lumilikha ito ng puwang para sa mga tagapagtayo. Bilang resulta ng inyong desisyon, mananatili kayong malakas, matatag at nakatuon. Kapag ginagawa ninyo ang mga bagay ng paisa-isang kagat, pinoprotektahan ninyo ang inyong kalayaan, kakayahang kumilos at kapayapaan ng isip. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Nagpapasalamat po kami sa inyong atensyon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghina. Ito ay isang yugto ng buhay kung saan ang karunungan ay dapat manaig. Ang bawat pagkain na inyong isinusubo ay isang desisyon na maaaring magpalakas o magpahina sa inyo. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng lahat ng inyong kinagigiliwan, kundi tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga pagpili. Ang inyong katawan ay nagsilbi sa inyo sa loob ng maraming dekada. Ngayon na ang panahon upang pakinggan ito ng mabuti at ibigay dito ang pinakamahusay na pangangalaga na nararapat. Ang inyong kalayaan, ang kakayahang maglakad sa hardin, makipaglaro sa mga apo, at mabuhay ng walang takot sa pagkahulog, ang mga ito ay hindi mabibili ng salapi at nagsisimula ang lahat sa inyong plato. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang artikulong ito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Anong aral ang napulot ninyo ngayon? O baka mayroon kayong sariling karanasan na nais ibahagi? Ang inyong mga kwento ay mahalaga. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga payong pangkalusugan na tulad nito na idinisenyo para sa inyong magandang kalusugan. At ang pinakamahalaga sa lahat, pakishare po nito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay. Ang isang simpleng share ay maaaring maging susi sa mas mahaba, mas malusog, at mas masayang buhay para sa isang taong mahalaga sa inyo. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong paglalakbay. Manatili kayong matatag sa inyong mga paa. Kayo po ay mas malakas kaysa sa inyong inaakala.